Alam mo ba na may paraan para palaging iniisip ka ng isang babae? Kahit pa sa tingin mo ay ayaw niya? O, hindi ito magic, hindi ito manipulative, kundi isang paraan para maunawaan mo ang natural na psychology ng babae at ang kanyang pag-iisip. Kung gusto mong malaman paano, manatili ka sa video na ito. Marami sa atin, lalo na sa pakikipagrelasyon o sa crush, ang naguguluhan kung paano nga ba maging memorable sa isang babae. Madalas iniisip natin na kailangan mong maging over the top, laging nandyan o laging nagte-text. Pero kabaliktaran ito. Sa mundong ito, yung pinaka-epektibo ay yung paraan na hindi mo siya pipilitin. Ang susi dito ay understanding plus subtle influence. Hindi ito panlilin lang. Ito at ipag-aaral kung paano natural na mapapansin ka ng babae at mapapasok sa isip niya ang presensya mo araw-araw. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo step by step kung paano mo ito magagawa. Hahatiin natin sa ilang key strategies na maaari mong simulan agad-agad. At hindi ito tungkol sa pagiging clingy o manipulative. Ito ay higit sa mindset, self-improvement at understanding ng female nature. Strategy 1. The art of absence, magkaroon ng space. Marami ang nagkakamali sa pagpapakita ng interes. Iniisip nila na kung laging nandyan ka, laging nagte-text o laging tumatawag, mas lalo kang magiging memorable. Pero kabaliktaran ang nangyayari. Ang utak ng babae ay natural na nagre-react sa absence. Kapag may space ka, nagkakaroon siya ng pagkakataon na mag-reflect sa presensya mo at dito nagsisimula siyang mag-isip tungkol sa iyo araw-araw. Paano gawin ito? 1. Limitahan ang availability mo. Huwag laging nandyan sa chat o social media. 2. Focus sa sarili. Gumawa ng bagay na mahalaga sa iyo, tulad ng hobbies or personal growth. 3. Maging confident sa sariling oras. Ipakita sa subtle ways na may buhay ka rin sa labas niya. Hindi ito pagiging cold o hindi interesado. Ito ay pagpapakita ng self-value. Kapag naramdaman ng babae na may sariling mundo ka at hindi ka desperate, natural siyang maiintriga at mag-iisip tungkol sa iyo ng mas madalas. Strategy 2. Subtle emotional triggers, mga maliit na emotional hints. Ang emosyon ang pinakamabilis na paraan para ma-capture ang isip ng isang tao. Hindi mo kailangan maging manipulative. Maliit lang na triggers ang kailangan. Halimbawa, compliment sa tamang oras, hindi generic, specific sa bagay na mahalaga sa kanya, shared experiences, isang inside joke o memory na nagawa niyo dati, subtle teasing, light, friendly banter na nagpapakita ng confidence at charm mo. Kapag consistent ka sa ganitong maliit na emotional triggers, hindi niya namamalayan, pero naiuugnay ka niya sa positive feelings. Araw-araw sa utak niya, magsisimulang pumasok ang pangalan mo sa isip niya sa mga sitwasyon na hindi mo naman aktibong pinipilit. Strategy 3. Mystery and intrigue, panatilihing counting misteryo. Ang sobrang openness minsan nakakabawas sa atraksyon. Ang utak ng babae natural na naaakit sa misteryo. Hindi ibig sabihin na magloko ka o magsinungaling, kundi magbigay ng kaunting pagka-curious tungkol sa sarili mo. Paano gawin ito? 1. Huwag ibahagi lahat agad. Bigyan ng kaunting impormasyon sa personal life or achievements. 2. Let her discover. Hayaan siyang malaman ng iba pang details sa natural na paraan, hindi pinipilit. 3. Be unpredictable sa subtle ways. Halimbawa, minsan surprise text na may sense of humor o kwento na hindi niya inaasahan. Ang combination ng subtle mystery at emotional triggers ay natural na nagtutulak sa isip ng babae na isipin ka araw-araw. Hindi siya pressured. Siya mismo ang nag-iisip tungkol sa iyo na para bang curiosity ang nagpapaalala sa kanya sa presensya mo. Strategy 4. Value and contribution. Ipakita ang value mo. Isa sa pinaka-epektibong paraan para mapaisip ka ng babae araw-araw ay ang pakita ng tunay na value mo sa buhay niya at sa paligid mo. Hindi ito tungkol sa pera o status, kundi kung paano ka nagbibigay ng impact o nagiging positibong presence. Halimbawa, supportive sa goals niya. Ipakita na interesado ka sa achievements niya pero hindi ka nagiging clingy. Acts of kindness, maliit man o malaki, tulad ng pagtulong sa simpleng bagay na alam mong makakatulong sa kanya. Confidence at competence sa sarili mong buhay. Krisindusmata. Ang natural na confidence at self-sufficiency ay nagiging attractive sa subconscious level. Kapag nakikita niya na may tunay kang value, nagiging natural na trigger ito
para isipin ka niya, hindi ka lang presence. Nagiging bahagi ka ng kanyang mental picture ng positibong tao sa paligid ko. Strategy 5. Consistency without desperation. Consistency ng hindi desperate. Ang consistency ay hindi pagiging clingy o laging nandyan. Ang tunay na consistency ay subtle, predictable at reliable sa tamang paraan. Paano gawin ito? 1. Follow-ups ng hindi nagpe-pressure. Halimbawa, mag-check-in sa paraan na natural, hindi palaging texting. 2. Maintain behavioral patterns. Ang mga positive traits mo tulad ng humor, kindness at confidence gawin consistently. 3. Respect her space. Hindi mo kailangan laging ipakita ang presensya mo. Ang consistency ay nasa quality ng interactions, hindi sa quantity. Kapag ginagawa mo ito, nagkakaroon siya ng sense na kahit hindi ka laging nandyan, maasahan ka sa mga tamang moments. Ito ang nagiging basis sa subconscious niya para isipin ka araw-araw. Integrating all strategies in daily life. Ngayon, paano mo pagsasamahin ang lahat ng strategies na ito sa araw-araw? 1. Magkaroon ng personal growth at purpose, hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili mo. 2. Be subtle in presence and communication. Limitahan ang availability, pero consistent sa tamang moments. 3. Use emotional triggers naturally. Shared experiences, teasing at small compliments. 4. Maintain a little mystery. Hayaan siyang matuklasan ang iba pang qualities mo sa tamang timing. 5. Show value through actions, support, kindness, confidence. 6. Be consistent without desperation. Quality over quantity. Reliability over clinginess. Kapag pinagsama mo ang lahat, nagkakaroon ng natural psychological pull. Hindi mo siya pinipilit, pero sa subconscious level, araw-araw ay naiisip ka niya, iniisip ang mga moments nyo, at iniisip kung ano pang mga qualities mo ang hindi niya pa alam. Kung gusto mong mas maging epektibo sa pag-iwan ng impact sa isip ng babae, simulan mo na ang paggamit ng mga strategies na ito. Pero tandaan, gawin mo ito sa tamang paraan, natural at may respeto sa kanya. At kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo pa ng ganitong tips tungkol sa female psychology at self-growth, mag-subscribe ka sa channel na ito, i-like ang video at i-hit ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating episode. I-share mo rin sa tropa mo para sabay kayong matuto kung paano maging mas memorable at confident sa pakikipagrelasyon. Tandaan, ang tunay na impact ay nanggagaling sa self-improvement, consistency, at understanding ng tao sa natural na paraan. Simulan mo na ngayon!